hindi na binuksan ang sample B ni Justin Brownlee at imbis ay hintayin na lamang ang decision kung ano ang ibibigay sa kanya. Pero parang may mali na lumalabas na headline sa China na sinasabing inadmit ni Brownlee ang kanyang violation. Pero sa totoo lang ay naging praktikal na lamang ang Hinebra at hintayin na lamang ang decision kung magiging fair ang FIBA sa kanya. Ang pag-give up sa pag-apila ay hindi ibig sabihin na kanyang inaako ang inilabas ng ITA. Sinasabing indirect ang pag-amin ni Brownlee. Pero ang naging aksyon ng pamunuan ng Gilas ay nirespeto na lang ang rules sa Asian Games. Pansamantalamang mabawi ang paglalaro ni JB sa Gilas pero imposible nilang makuha o mabawi ang gintong medalya na 61 years na hinintay ng ating national team. Sa ngayon ay hinihintay pa rin ang decision para kay Justin Brownlee na may tsansang hindi na makasama sa February window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kaya ang balita ayon kay Sir Dinquinito Henson na nakikipag-ugnayan na ang PBA Commissioner sa SBP para mapag-aralan ng schedule next year. Yun din ay para ma-organize ang pagpapahiram ng PBA sa ating Gilas. And just like KBL and B-League, congrats dito sa PBA na planong dalawa lamang ang conference na gagawin ngayong season bilang suporta sa ating national team. Kaya kung namumroblema tayo sa naturalize, malaking bagay pa rin ang suporta ng PBA. Plano naman ang Samahang Basketball ng Pilipinas na makipag-meet sa mga officials ng UAAP at NCAA para ma-coordinate ang mga darating na games at maiwasan ang conflict sa schedule na magiging daan para madaling mahiram ang ating mga Gilas players na nasa kolehiyo pa katulad na Kevin Kembao, Mason Amos, and hopefully ang mga galing sa ating youth team para makapagsimula na sa men's team habang mga bata pa. Bukod doon ay meron pang dalawang bagay na dapat maayos ng SBP. Una dito ay ang pag-appoint daw ng bagong national team coach. Pero ayon kay Sir Dinquinito ay si Coach Tim Cone pa rin ang perfect choice para sa Gilas. At ang isa pang task ay ang pag-create ng pool of naturalized players. Kung titignan ng ating sitwasyon ay kulang pa rin sila Clarkson na bihira lang makalaro, Brownlee na posibleng masuspinde at Angelo Kwame na malayo na nasa France. Although hindi nga madali ang pag-naturalize, pero mukhang kailangan pang magdagdag ng isa pa. Kaya magkakaroon ng pag-asa itong si Chris McCullough na 4 years nang nagvo-volunteer. Kaya sana nga siya ay mapansin man lang o ma-interview ng SBP para personal na lang marinig ang hangarin ni Chris McCullough. Malaking bagay ang pagkakaisa ng SBP, PBA at college basketball dahil dito ay magiging madali ang pagbuo ng team na hindi tulad ng dati na pahirapan na makahiram ng players. Kaya ngayon ay pasok na lamang kung sino ang willing sa ating mga players sa B-League at sa KBL.